Nabuhayan ng loob ang ilang tsuper matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kokontratahin ang mga pampublikong sasakyan para sa kanilang dagdag kita. Pero ang ilan sa kanila may pangamba. May unang balita live, si Bea Pilac. Bea? Susan, magandang plano raw yung service contracting program ng gobyerno. Pero ang tanong ng mga tsuper dito sa Quezon City na nakausap natin, gaano katagal ba talaga ang proseso ng pagpapatupad nito? Mahigit isang buwan nang halos walang naiuuwing kita sa kanyang pamilya ang tsuper ng jeep na si Mang Alfonso dahil sa taas presyo sa diesel. Kaya nabuhayan daw siya ng loob sa service contracting program ng gobyerno na ipatutupad sa April 15. Sa ilalim ng programa, babayaran ang mga operator at driver ng 40 hanggang 100 piso kada kilometrong biyahe. Dagdag pa ito sa kita nila mula sa pamasahe. Mas okay naman ng kaunti yun kasi sa panahon kasi ngayon, hirap ang biyahe namin eh. Halos wala na nga lang kami kitain, kaya nga lang, nagmamalasakit lang kami sa pasahero. Tama lang yun, maganda sila sa amin. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, humigit kumulang 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operators at 15 milyong pasahero ang makikinabang. Ipatutupad ang programa sa off-peak hours para raw matiyak na may masasakyan pa rin ang publiko kahit hindi rush hour. Kakabitan ng GPS o Global Positioning System ang lahat ng mga unit na sakop ng programa para ma-monitor ang biyahe nila. Walang problema kung lalagyan ng GPS. Basta kung ano yung nararapat na ibigay nila sa amin, mabuhay lang kami, okay lang. Pero ngayon pa lang, may pangamba na ang ilang tsuper. Mahirap yung gawin, ma'am. Pag ganyan kasi mahaba naman ang proseso po eh. Yung proseso natin ngayon mabagal eh. 80% malabo mangyayari. Ganun lang po. Sana po matutupad nila yung ganun na usapan. Paano magtitiwala ang tao dahil sa ganyang bagay, di ba? Dapat itupad mo na nila yung Magpapatupad din ang gobyerno ng fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Hugot pa rin ang diesel yan. Nasa 10 pisong dagdag. Hugot pa rin ang diesel yun. Sa taas ng diesel. Makakatulong din yun pero hindi pa rin sapat. Susan, sisikapin pa namin kuhanin ang pahayag ng DOTR at Palasyo tungkol sa pangamba ng mga tsuper. Magandang balita naman para sa mga tsuper na nakausap natin, yung posibleng bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Mahigit 3 pesos kasi yung inaasahan na tapyas sa kada litro ng diesel at 1 peso naman sa kada litro ng gasolina. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pilac, GMA News.